Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Okay, for the second song natin, page number 62. Page number 62, A Flag to Follow. Page number 62, A Flag to Follow. Page number 62, A Flag to Follow. Okay, and the first stanza now, ready, sing. I sought a flag to follow, a cause for which to stand. I sought a valiant leader who could my love command. I sought a steering challenge, some noble work to try, to give my life fulfillment, my dreams to satisfy. I found them all in Jesus, the life, the truth, the way. Beneath His flag I'll take my stand and follow Him today. I sought a ringing answer for all my doubts inside, a torch of truth uplifted, my search to step to guide. I sought a word of wisdom, a true authority. I sought to know love's purpose, to solve this mystery. I found Him all in Jesus, the life, the truth, the way. Beneath His flag I'll take my stand and follow Him today. Last, I sought for satisfaction, yearning deep within. I sought for full deliverance from chains of guilt and sin. I sought for peace and pardon, for freedom from my fears. I sought a hope to cling to beyond these passing years. I found Him all in Jesus, the life, the truth, the way. Beneath His flag I'll take my stand and follow Him today. May kaduhan naton nga kantara lang sa kilid, Stepping in the Light. Page number 63, Stepping in the Light. 63, Stepping in the Light. Okay, and the first ones are now ready, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praise today. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light, walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love, looking to Him for the grace really promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading
of light last. To walk in the steps of the Savior, upward till upward will follow our guide. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light. May salamat, Lugpong ko. Amen. Salamat, Brother Jarek, sa itong mga ambahanon. Kag once again, mayong gabi sa tanan, dalayaw ng Diyos nga makapadayon ta, pagsimba, maka-pray sa aton nga Ginoo, kag makapamalandong pulong sang Dios. Kaya no, pag-pray ta padayon, atong pastor, ang iya leadership, pag-pray ta, kaupo diya family, pag-pray ta si mamaha, kag ang mga kabataan, san pa si Nanay Amalia, pag-pray ta, mga buluhaton by this July sa 26 ipag-pray ta nga aton nga 33rd church anniversary. Pag-pray ta ang pag-bless ang Dios sa mga buluhaton kag provision sa mga kinanglanon kag ang excitement nga ihatag sang Dios sa tagsa ka members sining nga simbahan participation. Ipag-pray ta gid ang mga group leaders ta, ipag-pray tang kaalam kag kalig-on mga workers, ipag-pray ta man. Kag may mga prayer request ang sleep, mamayara ka mo? Why? Okay na, pag-pray ta ang aton Bible School, padayon, mga Bible students, kaalam, kag mga lessons, mga doctrines nga ginatudlo, mga teachers man, padayon ta pag-pray, kaalam nga yatag sila, kag ang pag-pray ta, more pa nga maghalad kabuhi sa Dios sa Bible School, ipag-pray ta every Monday and Thursday, 8 to 8. Pag-pray ta mga available, although may klase na subong, but kung may klase, kag able mo lang nga makakare, pwede gid ka mo ka-set in. Hindi man lang na para gid sa Bible student, pero kung gusto mo yung maka-learn, madamo pa gid mabalaan nga doktrina, pwede ka gid ka-set in. May pipila ta kakotoran nga ga-set in sila. Kag bisan pa hindi pa Bible student, pag-pray ta ang aton nga Bible school, kag pastor ang administration, ipag-pray ta palihog. Kag dire sa request, ipag-pray ta si Ma'am Denise kag ang iya nga bata, pag-pray ta ang good health kag ang iya man family, ipag-pray ta. Pag-pray ta mga koturan ta sa sang pungsod, ipag-pray ta si Ma'am Ever, ang iyaman ginabatsyag sa lawas kagang kalig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Ipag-pray ta Verdad family kagang iya kabataan sa sampungsod. Dare sa mga kotoran nga gatrabaho malayo sa palibot sa Pilipinas, YD sa Ahoy, orang iban sa city, kagang iban na gid sa abroad. Ipag-pray ta gid ang kalig-on sa ila, kagang pagdumdum gid sa local church, kag maging blessing gid sa buluhaton. Ipag-pray ta mga kauturan ta nga malayo sa aton. Bisan pa may mga si Nanay Amalia, Ma'am Merlin, mga kauturan ta nga gamalasakit ang pag-ayo gid sang Ginoo. Pag-pray ta mga senior citizens kag mga workers, mga may ginapang batsyag sa lawas ang pag-ayo gid sang Ginoo. Provision sa mga bulong nga ginatumar, ang mga medication, ipag-pray ta mga pa-western, may mga schedules, ipag-pray tang safety, provision, kag ang pag-recover gid sa mga ginabatsyag sa lawas. Ipag-pray ta sila, palihog kutob ka madumduman ta nga gamala sakit, dalon ta gid sa aton nga prayer. And then, pag-pray ta mga katuran nga si Ariel, si Sir Ariel, ipag-pray taman, Sultan family, ipag-pray tang pag-comfort, kag kalig-on, kag mangin wake up call man sila nga magtutom sa Ginoo. Even mga kauturan ta nga nagtalalikod, dugay na nga wala ka panimbahon, ipag-pray ta nga makabalik simba. Pag-pray ta, pamati ka mo di, hindi sa istorya na, start na. Okay, dire ka mo tulok, palihog. Kag kay start na kita, dire ka mo tulok. Kag pamati kung anong ginhambal de para magintindihan na ita kay kung white karon ka pamati,
hindi kita na magintindihanay. Palihog, pamati, karon lang na, istoryanay ka mo. Subong ga simba ta, hari na taga sugod ng simba, palihog, behave na kag mamati. Okay? Okay lang? Amen? Amen. Okay na then, pagpray ta mga si pastor, ang ginabatyag, familia, Pastor Beven, kag si Ma'am Norma, pagpray ta man. Kag misan pang Bible study sa mga government agencies, salamat na resume na da sa police station, pila na ka sessions, every Wednesday, ga Bible study da sila. Ang pipila ka mga workers day, may mga golopod. Ipagpray ta nga ang kaluwasan sa mga officers da, kag pagpray ta nga madalagid sila sa Ginoo, mga government agencies, sa mga municipal officials, ipagpray ta palihog. Then, why na? Sa mga ushers ta, mga request, nga ginpang sulat, ginpang pilafan nila. Kaya na, pagpray ta padayon ang 3-story building da, pagpray ta padayon da nga construction, pagtipig sa mga panday, mga workers, nga gaulobra, dira, ipagpray ta. Provision sa pagkinanglanon, kag ang pag-bless gid sang Dios si dara nga buluhaton, nga pagi sina makita ang glory sang Dios, kag ipagpray ta nga at least aton diriya nga makita nga ang pagpakamayo diri sa simbahan. Ipagpray ta ang growth sang simbahan ta, numerically, spiritually, kag financially. Misan pa ang sa mga building projects ta, ipagpray ta provision, kag ang aton mga facilities, mga maintenance ang salakyan, mga monthly payment, ipagpray ta. Sige, may ara pa ka mo, dugang request na lang. Sige, pangabaitan lang mga ushers ta palihog, pag-distribute sang mic, kay why guro nakaprint sang sang fill upan kay nagbisi yung printer. Pero as of now, mapipila lang ang malabutan talang palihog ka ma-request lang. Sige, 5 lang ka may ma-request. Gindala namon siya kaginano, pagpanugat namon. Gindala namon siya sa Sara Hospital, si Nanay Carmelita. Nalipat ako sa apelyido. Basta lula na siya ni Jelay. Pag-pray ta nga ang Ginoo mag-ayo sa iya, hatagan sang kaalam ang doktor sa paghatag sang bulong nga para sa iya, kag provision para sa pagkinanglano nila. Kag pag-pray ta man more pangakalag nga ihatag sang Ginoo sa aton. Kag ang pagrogid sang mga bag-o, kag ang mga nagtalalikod nga makabalik gid. Salamat. Okay, batian ta to, pag-pray ta gid mga request. Another one, palihog. 4 na lang. Mayong gabi sa tanan, palihog pa naton dalon sa prayer ang nanay ni Ma'am Jessica sa San Fernando nga naka-admit subong sa Mission Hospital sa Iloilo. Nga kabay padayon gid ang iya nga pag-ayo, kag makagwa siya sa hospital nga man kita sa ila sang Bible study sa ila panimalay kay ang ila mismo tatay nagahambal nga siya ang magatipon sa iya mga bata para kakanda kita sang Bible study sa ila balay nga makapabati man ang mga kabataan niya sang pulong sang Ginoo nga kung ano ang gin-share sa iya ni Brad Kit, ma-share man sa mga bata iya, kag mangin magsunod man ang mga bata ya nga makapagsimba man sila kada Domingo, nga makabati man sila sang pulong sang Ginoo diri sa aton sa simbahan, kag madangat man sila sa insakto nga kalawasan. Amen. Pag-pray ta to, palihog. Sige, dugang request. Pag-pray naman, sir, ang pagbalik sa campus ministries kag ang sa boarding house ng mga Bible studies. Amen. Pag-pray ta kay enrollment naman sa college. Pag-pray ta da ang boarding house Bible studies kag campus ministry dira sa high school ma-resume, kag ang sa college man ipag-pray ta mga boarding houses ang ginakandakan Bible study. Sige, last 2 na lang ka request palihog. Padayon ta pangamayuan ang aton nga mga unsaved relatives ang matudtod yung kaluwasan sa ila, kag ang
prehan ko si Loveline sa iya pagbalik sa Sabado kabay pa nga maayo ang tiyempo kag makaabot ko sa sipansang. Amen. Pag-pray ta to. Sige, last one. Last na lang. Kuya ng mga kuturan ta nga nagapaningita sang trabaho nga tagaan sila sang trabaho sang Ginoo kaga i-priority nila ang Ginoo kung ano man ang ginasaad nila sa Ginoo tumanon gid nila. Amen. Pag-pray ta na. Mga young professionals, mga business, mga kauturan tama, mga negosyante, businessman and woman, ipag-pray ta mga source, mga income sa mga kauturan nga pag-bless ang Diyos, mga palangitan-an, ipag-pray ta gid. Then, amo lang na subong kag padayon ta pag-pray ang mga bisita every time may pagtililipon nga ang Dios magpadala kag ang dedikasyon padayon nga compassion sa mga soul winners ta ipag-pray ta kag ang way participate nga by the grace of God mag-participate gid kag mag-invite makadala gid mga bisita. Subong salamat subong nga gabi may bisita na ta nga nangin kaupod kag kapag nalawag imong ngalan pangabay lang sa pagtindog welcome ka, makilala namon kag mapangamusta karon. Una, ang bisita tadi si Lister Oliano. Oliano, correct? Amen. Sa Loong Concepcion, bisita sang group 2. Mayara pa, bisita, first time mo subong nga gabi. Una mo nga simba, subong nga gabi, why na? Okay, kung why na, pangabay ta sa pagtindog. Ang song leader ta, pangabay ta kag SSS, sing, smile, and shake hand. Magkakanta kita sa aton welcome song, Sing, Spot, and Shake Hands. Okay, the first ones are now ready, sing. Welcome to HWBBC, it's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word, and Christ the living Word. HWBBC, welcome to today. Turn around and shake hands. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung sila ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. So hindi na tamagadugay, palugbukas liwat sa inyong mga songbooks. Page number 72, Saved by the Blood. Page number 72, Saved by the Blood. Then, pangabayon ko ang special number, magakari. First and last stanza lang gid ang aton nga pagkakantahon. 72, Saved by the Blood. Okay, and the first stanza now, ready, sing. Saved by the blood of the crucified one, now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. I'm saved by the blood of the crucified one. Last. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail
Salamat, bilugpong ko. For the man who has lost everything, for the wife who feels betrayed, the child who feels afraid, for the home that is broken by the scars of sin and shame, there is hope and there is healing in the power of Jesus' name. There is a way, there is a light, there is life in the blood of Jesus Christ. You can be saved. He paid the price. This is the gospel of Christ. For the heart that is longing for love, for the mind so confused, the one who is abused, for a world that needs mercy and the truth that makes us free. There's forgiveness and cleansing at the cross of Calvary. There is a way, there is a light, there is life in the blood of Jesus Christ. You can be saved. He paid the price. This is the gospel of Christ. There is a way, there is a light, there is life in the blood of Jesus Christ. You can be saved. He paid the price. This is the gospel of Christ. This is the gospel of Jesus Christ. Amen, amen. So, salamat no sa dong ambahanon. Salamat sa ebanghelyo sa aton Ginoo. Tanan ang kabuhi taway gini kapuslanan ngon walang ebanghelyo. If Jesus Christ did not came, crucified, died, buried, and rose again, everything sa kabuhi naton no, wala gid sang kapuslanan. Muna nga balikan naton ang aton Ginoo sang pinakamaayo naton. Amen. Since ang unimaginable, immeasurable, okay, unfathomable nga ginhimo niya para sa aton. Actually, hindi ta matungkad, hindi ta matakos kung ano kadako sang ginhimo sang aton Ginoo para sa aton. Kita yang good for nothing, no? Wretched sinner, good, no? To go to hell. But salamat nga sakripisyuhan ta sang aton Ginoo. And it cost His life at the cross of Calvary. Muna nga kita may rason gid kita nga maging willing magsakripisyo para sa aton Ginoo. Ari kita sa panahon nga ang tao, ang mentalidad niya is convenience. Na-notice nyo? Ari ta sa panahon niya ang mga tao daw hindi na gusto mabudlayan. Amo na nga mga young people nga ra sa uma, why na nagapalangani? Di ba kalabanan ng mga young people bisan nara sa uma, why na nagapangani? No, hindi na sila magpangani, hindi na sila magubra sa uma. Sa amon sang una hindi pwede. No, malapdusan ang buli mo iya sang
no? Lagbos ang bayabas. Subong ya, mga pamatanon, hanuton mo niya. Pamatyaga nila na ya daw kuha na sila. Maltratar. Okay? So, arita sa henerasyon nga ang tao gusto nila convenience. Hindi gusto masakitan, hindi gusto mabudlayan. Well, I want you to know nga kung magiging Kristohanon kita, no? Welcome to a life of sacrifice. Pero in reality, ara ka sa Ginoo sa wala masakripisyo mangyapon eh. May kabudlayan mangyapon, may kasakitan mangyapon. So ang gusto ko lang ma-realize ang tagsa-tagsa nga maging willing kita magsakripisyo. Kay paghambal gospel, sakripisyo na. No? Without sacrifice, there is no salvation. Lantawa bala, may tao nga nagsakripisyo sa aton para bayaran ang salata sa cross Kalbaryo. Si Kristo. May tao nga nagsakripisyo para balik-balikon ka sa inyo. May tao nga nagsakripisyo, no, para sugaton ka. Ini niya panumboy ha. Huwag ka mo yung natumboy kundi ginapainchindi sa inyo. No? Nga may mga tao nga nagsakripisyo para madala kita sa kaluwasan. Para makaangkon pagbagong kabuhi naton. No? And kabay pang ma-appreciate nato na kag kita man maging willing tanga mag-sacrifice. Amen. No? Hindi tayo magsunod sa sining nga henerasyon, no? Nga ang iyang mentality is pahapos na lang. Di ba? Masaling ko, damo mga taga-uma, hindi na yung mag-ubra sa uma, mauyat na lang yung cellphone kang mag-piti-piti isang cellphone. Di ba? While ang ilang ginikana niya, gapainit sa uma, sila ya hindi na. Sana siling ko na sa amon panahon sang una, hindi na ya pwede. No? Palayason, kaya sa balay kung hindi, kaya mo yung magtuman. No? Subong yung nga panahon, mahambal ang yung mga bata, nga mahikog na lang ko. Kaya ginamaltratar ko, ginaulipon ko. No? Naamo nang hindi maayo no, sa ining henerasyon. Kag hambalon pa nila ang ano ni, ang old way nga old school. Pero ang Bible gahambal, remove not the ancient landmark. Diba? Sa Old Testament, sa Jeremiah, return to the old path. Walk in the old path. Hello? No, amo na siling ko sa inyo, hindi ka mo sagad linantaw sa cellphone kay ma-influensyahan ka mo sang mga mentalidad, prinsipyo nga butungon ka mo palayo sa Dios. Are you with me? No? So, kabalo ka mo, amo na nga pasalamat ka mo nga may simbahan, may pulong sa Ginoo. No? Kag para nga matudluan kita. Kay balan mo, no? Kung gusto mo yung convenience, maghina ka na. Maging mahina ka nga klase katinuga kung gusto mo lang pahapos. Inang hindi ka gusto sang mag-agi sang kabudlayan. Alright? Magiging mahina ka nga tinuga. Life is tough. The survival of the fittest. Amen? No? Kasurvive ka lang yan sining kalibutan pag i-overcome naton ang kahinaan. No? Kinanglanon tadi magpakabakod. Kag willing tadi mag-atubang sang kasakitan kag kabudlayan. Kaysa tuod lang maaagi gid sa kasakitan kag kabudlayan. Naintindihan nyo? Just take note sang aton nga mga forefathers in the faith. Ha? Ang ginpang-agyan nila hindi basta-basta. No? Pinangmatay sila, pakaon sa leon, grabe, no? Muna naabi ang wala ma-inform ang kalabanan, no? Nga ang aton mga forefathers of the faith, they have, suffered so much. Muna gani nga actually ang history sang church, pag nagtuon ta church history,
no, ginatawag ini nga trail of blood. Pag nagtuon kita sang Baptist Church history, no, makita naton ang tinapak sang dugo. Trail of blood, nga bangod ang mga tatay-tatay ta sa pagtuo, pinamatay sila. No, bangod sang ila pagtuo, pero no, mas pilion pa nila ang mapatay nga nagapanindugan sa kamatuoran sang Dios kaysa mag-compromise. Naintindihan nyo? Oh. Kung mag-compromise ta, patay man tagyapon. Kung manindugan ta sa Ginoo, patay man tagyapon, pero mapatay ta nga may dungog. Pag nag-compromise ka, pwede nga dire, makaagi ka gamay nga convenience, no? Kahit compromise ka, pero hindi magyapon garantiya na. Nga everything will be convenient. Are you with me? No? Kundi, of course, kung compromiser ka, mapatay ka nga sa tubangan sa Ginoo ay gidungog. Diba? A good name is still precious in the sight of God. It is still priceless. Ang honor, priceless gyapon na. Naintindihan nyo? Oh. So, muna, no? Aton nga ampuan. Amen? Kag ang aton nga midweek evangelistic, daw hindi naman ni evangelistic, kaya ang aton bisita isa kabilog. No? Buslan ta naman sang discipleship Wednesday. Bawion ko naman anay, ako naman mawali sa kada Miyerkules. Hello? No? So last na lang ning may mawali. Pero encourage yapon nga magdala ka mo yapon mga bisita. Amen? And I will be preaching sa mga discipleship lessons. Para nga, of course, no, kamo nga mga bag-o, mabatiti, no, para hasta nga magtubo. Alright? Kay, para makita naton bala nga ang spiritual life ta, daw parehas na sang biological growth. Maumpisa sa bata, and then madako-dako. Amen. Are you listening? Okay? Madako-dako siya hasta nga mag-adult siya. Kung mag-adult siya, amo na nga, ga-mature na siya, mapusla na siya. Lain ang behavior sang bata-bata kaysa mature na. Amen? No? Amo na ang kinanglanon, mag-grow. Tanan ni ginahimo ta, actually this is all part of discipleship. Amen. Discipleship starts sa evangelism. Okay? Gaumpisa na sa kaluwasan sang kalagsang tao. Okay? So, amo na, ampuan naton ang aton gid nga church anniversary, prihanta, no, ang aton commitment kay dako-dako ning aton nga budget since nga may speaker ta sa aton graduation, nagliligad, no, way mga mugalab gift kay ako man ang gawali. So, dapat kung magwali ako kung anniversary ta, love gifan nyo man yapon ako kay, no, ako speaker mo. Daw hindi ka mo willing. Kung nagliligad prosubong, may guest speaker ta, and then may graduation kita, madako-dako ning aton nga budget, no? And ginaprayan pa naton nga pagkaaga, i-treat pa naton ang aton nga mga misyon. Kaya actually, mag-graduate si Pastor Sani, gusto niya nga maka-diploma man, no? Muna, no? Gusto niya nga maka-diploma nga diribla. Do para si Pastor Ramonit man nagligad kag si Ma'am Gingging, okay? Now, and then si Brother Dino kag gina-assess na kon dire kon may pa-marchahon ta. Okay? Prayan nato na, amen? So, botsalingon sa aton nga church anniversary, diri na to kanday Pastor Sani, diri na sila. O dalo na lang nila kung mga members sa agang nga daan, ari na di sila.
Then si day Pastor John gaayo gid sila kay ang mga membro kuno gaayo nga ma-attend gid diri sa aton nga church anniversary. So ma-arkila sila sa salakyan, no? Kag amo man si Pastor Gilo. Gusto gid nila nga mag-attend diri sa aton nga church anniversary. So sa ila pa lang na sa aton kung magsilimbang tanan. Pero mag-goal gyapon ta, amen. Since 33 ni challenge naman sa grupo, 33 first time visitors kada grupo. Oh. Okay. Nagligad kaya gani. Nagligad tag 32 to, di ba? Kada grupo. So, subong 33 naman kada grupo. Prihanta, no? Kay may mga gambal, pastor nami siguro may monitor dito sa gwa kay para kung magutok ang sagwa dito, no? Anuhan lang to sa mga stand fan kag monitor na lang to sila. No? Or kung maatupan to sa third floor, pwede man na dito, galing kay kung may ngagaw ang electrical, no? So, pero may ideyahan na. Kagpriya na to, no? Kay ginpadalan ta notice ang munisipyo kay kitano na gin ang building ta. So, kinalanon naton i-process gid ang building permit. No? So, ginpakaduan to kay na. So, amo na, amen? Kasi niya taas na gid abi kitanon gid. Yan daw mataas pa kamo sa munisipyo. So, pero sila nila kay church man na, hindi man sila ano gid. Pero importante nga maanuhan naton. Pero dugay ta naman na ginaano nga prosesuhon nga man naton kay maayo gid iya nga may ara. No? So, priya naton, amen? Kag padayon ta pangamuyuan ang project naton kag ang mga tawo nga ginagamit sang Dios. Amen. I-bless pagid more sa Ginoo, no? Labi nang CB marketing pag-pray naton ni sila. At hardware trading na gali, no? Hindi na gali marketing kundi hardware trading. Oh. So ipag-pray naton mga tao nga nagaulobra ang pagtipig sa Dios. Amen. Kag of course i-enjoy naton ga-sacrifice ta para ni tanan sa Ginoo. Di ba? Sana siling ko na ano pabing pinakamaayo nga ligasiya ang ibilin ta sa sining kalibutan. Good man na nga mapatapos naton ang aton kabataan. Pero kung napatapos naman sila nga hindi man ta napuslan sang Ginoo, hindi na good sa tubangan sa Dios. Di ba? Nag-ayuhan man ang pangabuhi mo, pero kung wala ka mang ginagamit sang Ginoo, hindi man nagyapon maayo nga ligasiya. Sa tudtuod lang, no? Sakto nang ambal sang kalantahon nga only one life, so soon will pass. Only what's done for Christ will last. Ang mga nahimo talang para sa Ginoo, amo lang nang may eternal value. No? Ang mga bagay nga ginhimo talang nga pangkaugalingon lang, ang Dios gin kalipatan naton, wala gin. Amo na gani kasayang-sayang gid sang damo-damo nga tawo. Kasayang gid nga ang bugos nila nga kabuhi ginadidikar nila sa pagtipon sang mga material nga bagay nga ginkalipatan nila ang Dios. Nabla, sakto gina, pag napatay ka, wala ka dalon, na mo nang hambal sang Ginoo, sa batanon pangamanggarano na kaayo. Nga ginayo ni Kristo, kay gusto yung magsunod kay Kristo, pero sa ni Kristo, ibaligya pagkabutang mo, pangatag sa imol, sunod ka sa akon. Dungok lang sa sanya ulo, lakat sa palayo, nga aman, hindi niya kaya. Pilion si Kristo, labaw kay sa manggad niya. No? So, kag dira man relevant man na sa passage sa gahambal nga mahapos pang kamilyo magsulod sa mata sang dagom kay sa manggaranon nga tao nga makasulod sa ginharian sa Dios. Alright?
Now, strive, no? Be hardworking, pero hindi ta pagkalipatan, let us do it for the Lord. Amen? Maging mapisan, pero himuon nato na para sa Ginoo. Okay? Kag tandaan naton nga importante gid nga matuto kita ibalik tang bahin sang Dios. Kag matuto kita maghatag sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Amo nang plano sang Ginoo. Mo nang prinsipyo sang Dios. Amen. Na? Kaya iban galibog ang ila ulo. Paano paano ang inyo simbahan di nga mo gakuha sang budget? Hello. No? Diin gakuha si pastor sang iya sweldo. Ang iban ang panguna-una nila Amerikano, Koreano, Unano. Kay why sila ihibalo sa Bible, kita ya Bible. Amen. Ang Bible iya gatudlo, ang membro among may responsibilidad nga suportahon ang buluhaton sa Ginoo. Paagi sa ano? Tithes and offerings. Okay? Pero kung wala ka na pagtuo, hindi ka na magpati. Kita niyo mga tao nga wala pagtuo, negative sila. Ginaakusaran nila sang mga akusasyon no, nga hindi insakto kay mga libelous nga akusasyon. Actually, pwede na sila gani makasuhan mo, inang ang balon nila, pangwarta na da. Alright. Pwede mo na kasuhan sila. Anong pamatuod mo nga pangwarta? Hello? Oh. So, pero ti inchindihon ta naman lang na kay ti basta tao yang nga wala pagtuo. Negatibo gina sa iya. Ilabi na kung inang medyo mabulubudlay. No, di ba? Yung sila nga, pigado na gani, pastor. Pero diri na prove na ton. Na-prove ta nga hindi rason ang kapigaduhon. No? Ang problema ya hindi kapigaduhon, ang problema heart ta. Ang heart naton nga hindi right sa Ginoo. Diba? Pag sakto lang yung heart ta, no, bisan pigado kaya gamiton ka sang Ginoo. Tindihan nyo? Oo. So, kag mo gani na, ginluwas ka sang Dios, pigado ka, pagintuuhan mong Ginoo amat-amatong ka sang Dios batak. Amen? O pigado ka na, pero tingala ka mo ang tao, gareklamo nga pigado, pero may ginainom. May ginataya sa double. May double pa subong. May hara pagyapon. Patago, no? Oh. Maamo ng tao mareklamo nga pigado pero may ginainom, may ginasigarilyo, may ginasugal. Labutaw makadto sa simbahan, mahatag 20 pesos, makumod-kumod, mahambal nga ginapangwartahan. Na-notice nyo ang tao, basta wala ka intindi, di ba? Para sa iya, nangulangon, no? Gatulog. Ang Ginoo gatulog, gainit ang ulo sang Ginoo na mo, labutaw ka kung bisyo mo, way ka nangilin, para sa akon, 20 pesos, makumod ka pa. Pusiling pa sang migo ko, karon ihampa ko na sa agtang mo. Hello? Tao bala, mga wala ya pagtuo sa Dios. So, ang amo nang prayer ko, muna ka mga estudyante ka mo, samtang estudyante pa ka mo, pamati ka mo mayo. Pasudlan nyo. Start ka mo where you are. No? Hatagan ka mo sang allowance. Kuhaan yung bahin sa Ginoo. Kaya kung nakita na sang Diyos, i-bless ka mo sang Diyos. Ako guys, eskwela ko sa Bible School, nag-start ko, siling kong mission ko, 5 kapisos. Sipon mo kung ng 5 kapisos, ano mo lang 5 kapisos? Subong 5 kapisos mawigit, daw hindi na pagsapakon. Di ba? No, 5 kapisos, hindi ka bakal ice candy. Kaya nga ice candy, subong, tagpila na. Pinakabarato, tagpulo. Tama? No? Ti anong kaya kay sang una, mula na masarangan ko. Way back 1993, when I was still a Bible student,
Pero wala gin pabilin sang Diyos, galipas ang panahon, wala nagpabilin sa 5 lang ka pisos. Now I can give 1,000 sa mission. No? I can give 1,000 sa mission. Hindi niya 1,000, thousands. Wala nagpabilin sa 5 ka pisos. Nag-Bible school ko, 2 ka bilog pantalon ko. 1 ka bilog ang formal kong polo shirt. Ha? Hindi ka man pag-ipapabilin sa Ginoo sa mo sina. Pero basta, tumanon mo lang prinsipyo ya. Masteron tang prinsipyo sa Ginoo. No? O si saon ta anong sekreto para pakamayuhon ta sang Dios. Amo na dapat. Amen? Nunugay tiya suno sa kalibutan, kay kalibutan niya, dalong kasi na palayo sa Ginoo. Okay? Now, o si saon tayo, anong sikreto para pakamayuhon ta sa Dios? Na, kag-abo na yung masteron ta, kay gusto ta man bala pakamayuhon. Sinong gusto pakamayuhon? Bayaw tiil. Wow, why gid? Mayo. Tindihan nyo? Tanan gusto pakamayuhon, di ba? Ang gusto pakamayuhon ng balimen? O si saon ta, anong sekreto para pakamayuhon ta sa Diyos? Amo nang pangitaon ta, kay gusto ta pagpakamayo. Okay? Now, kay kita nga daan yung curse na ta sang Ginoo mo, ang kabuhi ta ging curse na. Amo ni nga nagbudlay ang kabuhi ta kay ging curse ta sang sang Dios bangod sang sala. Okay? So, ang usisaon ta subong, paano ta pakamayuhon sang Ginoo? Are you with me? So let us pray sa aton nga church anniversary, prayan tang mga kauturan naton, tagsa-tagsa, trabaho, palangitan, negosyo, amen. Ang mga transactions, no? Kag prihan tagid ning aton church anniversary ang provision sa Ginoo. No? Palihog, pray gid. Okay? Kay ka-challenging ani siling ko kay Mrs. no, manog anniversary kita, medyo kita naton medyo ipit ang ang sitwasyon. Pero iya man isang Diyos. Diyos man ang ma-provide sini. Amen. Oh. So, way man tayo pabayaan sa Ginoo, 33 anyos na ha. Okay? Amo na nga ako, wala naanad naman lang ko nga halos kada semana, way man bilin. Okay? Salig naman sa Ginoo for the next week. Kagti, way man Ginoo nagpabaya. Are you with me? No? Now this time, makuha tayo isang aton Wednesday offering, midweek offering, before kita magkadto sa aton nga manugwali sa sining tinion. Okay? Are you happy to give? Okay? Tandaan tagid, God loveth a cheerful giver. Okay? Kung wala ka nalipay maghatag, di ka na lang maghatag. Dapat maghatag ta, lipay ta kay may oportunidad ta maghatag para sa Dios. Okay? Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa katutom, thank you sa pribilehiyong makahatag kami Ginoo para suportahon ang imo buluhaton. Gapangamuyo kami nga ikaw Ginoo Amay ang magbulig sa amon para o Dios nga amon Lord nga ma-experience nga part gid kami sa pag-grow sa imo buluhaton. Damo kami mga kauturan, yung mga baguhan pa lang, mga young people, mga estudyante pa. Kabalo ko nga wala pa ni sila mga obra. Pero kabay pa nga, kung ano man ang blessing ara sa ila, umpisahan na nila nga daan samtang bata pa sila. Kag Lord, himuon nila nga nagakalipay kay para ni sa imo. Ikaw ang ginahimuan nila sini, hindi si pastor, hindi kun sino, kundi para sa imo Ginoo. Kay ikaw man yang naga-bless sa tao. So, salamat gid. Ikaw na kabalang panumbalik sa madamong pinilo sa pagpakamayo para Ginoo Amay sa mga kanak kanimo nga may tagipusoon, nga nagasunod, may kalipay, may pagpalangga sa imo Ginoo Amay. Sa ngalan ni Jesus Christ, among Diyos ag manluluwas. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because
because I love Him. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. Hatag, hatag, hatag na malipayon. Hatag, hatag na malipayon. Hatag, hatag, hatag na may gugma. Hatag, hatag na may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. Are you ready now for the preaching? All right, so dito na magdugay. I request everybody to please stand as we welcome our preacher tonight, Brother Keith. No? Amen, mayong gabi gid sa liwat sa tanan, no? Dalayawon ang Ginoo sa sininga pribileyo nga liwat makadala sang iya nga pulong sininga gabi. Kaga pastor, salamat gid sa gihapon sa nga padayon nga paglo kaga training sa amon. So no, hindi kita magadugay, nakatindog naman ang tanan, palihog ko lang bukas ang inyong mga Bibles dira in the book of Mark chapter 5. No, common nga passage ang aton nga pagatun-an subong. Mark chapter 5. Iga-take up naton ang pang verse 1 to 20, pero pagabasahon lang naton ang verse 1 to 6, no? Mark chapter 5. Okay, say amen kung ara na kamo. Okay, pagabasahon naton na sing tingob, Mark chapter 5 verse 1 to 6. On the verse na 1 now, ready, read. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. So aton karon nga pagaton-an dira atong kaon sa verse 2. And when he was come out of the ship, so ang atong pagaton-an, change is coming. Okay, magapray kita. Balaan kag langit nun nga Dios, sa liwat Lord, dalayawon ikaw sa sininga tinion, sa sininga gabi amay nga sa diin. Liwat kami Lord, nakatipon, nakatingob, agod Ginoong Dios simbahon ikaw sa espiritu ug kamatuoran, and even Lord sa dangop sa imo sang amon mga palangamuyoan kag labaw sa tanan amay, sa pagpamalandong sang imo mga pulong Ginoo sa sininga tinion. Ginoo, nagapakaubos kami sang amon mga kaugalingon, nagapangayo kami amay sang imo gid nga pagpakatakos. Patawara kami sa kasalanan kag sa mga kakulangan nga nahimo sa imo atubangan amay. Agod nga sa din amay nga mangintakos kami sa simba sa imo sa sininga tinuon. Even Lord, nagaayo ako sa kaalam nga langit noon gikan sa imo. Puni ako palihog Lord sang imo mga pulong paagi sa balaan nga espiritu nga sa din Lord ma-deliver ko ni nga simple kag klaro. Kag palihog amay ikaw magtrabaho sa gihapon sa tagsa katagipusoon sa mga tagpalamati subong nga gabi, even sa amon nga bisita Ginoo, nga kabay nga makaangkon siya sang matudtuod nga kaluwasan Ginoo. Kaga palihog amay, ikaw magkontrol sang bugos nga panimbahon, pakamayuha ang walis ang imo mga pulong. Kag ini amay ginatugyan kag ginasalig namon pagi lamang sang ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. Okay, salamat kay kag palihog balik na kamo sa pagpungko.
So saling na nato no, ang aton nga pagatunan, change is coming. No, wala ko diya gaduso kay Duterte ha. Kay tisang una mo ning iyaya nga slogan mo, change is coming. So magsiling kita, change is coming. Commonly, ang kadaman gusto sang pagbag-o. No, di ba lasang gin amo ni ang nangin slogan ni Duterte sa pagbuto, nangin landslide ang iya kadalagaan kay nga ang tawo nagalaom sang pagbag-o. No? Pero commonly, ang nagakatabo, ang isip sang tawo, labi na gid sa isa ka pungsod, nagalaom sila nga may pagbag-o kung sino ang nagapungko nga leader sa gobyerno. Pero kung usisaon naton sing maayo ang matutuon nga pagbag-o, wala ina nagaumpisa sa kung sino ang nagapungko. No? Kaya ang matutuon nga pagbag-o, nagaumpisa ina sa tagsa ka kaugalingon naton. No, di blada mo naglaom nga muna nga magbago ang paggobyerno sa Pilipinas kung si Duterte ang magpungko. Pero diri karon niya hindi about sa presidente ang aton nga pagatun-an, kundi nga sa diin may mga pagbago sa kabuhi sang tawo nga gin basagin naton bago gid lamang sa kabuhi sini nga tawo nga dagadiin nagapuyo sa duog sang gatherings. No, may pagbago sa kabuhi sang sini nga tawo nga natabo kag may mga pagbago naman nga natabo sa kabuhi sang mga tawo nga nakakilala na sa kay Kristo Jesus. Kag more magid na nga may pagbago nga matabo sa kabuhi sang isa ka tawo nga wala pa nakatalupangon sa Ginoo. No? Tatlo ka ba nga bagay nga makita naton sa kabuhi isang sini nga tawo. Mga common nga mga pagtulunan nga makita naton dire. No, hindi ko pwede magsiling nga basic. No, kay kahibalo kita nga sa bagahimo sang buluhaton sang Dios, sa pagwali sang buluhaton sang sa pagwali sang pulong sang Dios wala sang basic. No? Hindi mahapos ang buluhaton sang Ginoo. Hindi mahapos ang magtindog diri sa likod sang pulpito kag magwali magdala sang pulong sang Ginoo. No, amo na kang kabalo kita nga ang buluhaton sang Dios nagakinahanglan sing madalom kag maid-id nga pagpangamuyo kag pagtuon sang pulong sang Ginoo. So magsiling kita nga common nga mga bagay nga makita naton pero I hope nga makadala ini sang pagpakamaayo sa tagsa-tagsa. Kay kung kaisa gani mo na di blang common nga nagakatabo sa tawo kun common na ang isa ka bagay dugi na neglect na lang sang tawo. No? When the uncommon when the common becomes uncommon, amo na nagakatabo usually sa kabuhi sang isa ka tawo labi man kung kaisa sa aton nga mga tumuloo. Nibla ko ma-over familiarize kita sa pagwali sang pulong sang Ginoo, duwala na kita sang excitement sa pagpamati. Kung ma-over familiarize na kita sa nagawali, wala kita sang excitement sa pagpamati. No, magasiling na lang siya man gihapon. Ang iya nakrong wali amo man gihapon ang punto niya. Amo na ang isa sa mga sakit sang isa ka tumuloo. No? Kag diri makita naton ang mga bagay nga matun-an naton sa kabuhi sang sini nga tawo. Kung paano nag-abot sa iya ang pagbag-o. No nga natabo man sa aton nga aron nga mga tumuloo. So diri ang ginhambal diri kay na and he came over unto the other side. So bag-o sila nag-abot sa sini nga lugar, ang preceding verse niri nagpanagat ni sila or naghalin ni sa panakayon patabok sa sini nga duog. Kag ang mga disipulo diri upod ni Kristo nakasugata sing mabadlos nga bagyo sa tunga sang lawod kag amo nay ang natabo dayon nga nag-abot sila sa sining duog sang gatherings. Kag dire ginhambal sang Biblia nga sa pagpanaog ni Kristo Jesus sa kayang pandagat mayara dayon sang may nagsugata sa iya nga isa ka tawo nga napun-an sing unclean spirits. No, kung ma-realize ta ang kabuhi naton nga mga tawo sining kalibutan, labi na gid kita sang wala pa nakakilala kay Kristo Jesus, napun-an kita sang mga unclean spirit. No? Kaya nga man ang kabuhi ta puno sang kalautan. Ang kabuhi ta puno sing pagpakasala. No? Nga it seems nga ang atong kabuhi natawo lang kita sa guron sang ginikanan, mabuhi, maeskwela. Malambot ang atong nga mga handom. No? It's nga by the time na mapatay na lang kita, it seems nga mula na ang kabuhi sang tawo. Pero dili naton makita kung ano ang mga bagay nga matunan ta sa kabuhi sining tawo sa lugar sining gatherings kag ginhambal diri nga naga-start sa salulubngan kag ginhambal man diri nga
wala sing tawo nga pakalma sa iya or makaanta sa iya. Musilingon amo ng kabuhi ta. Ang gusto sang tawo sining kalibutan, hindi siya paghilabtan. Ang gusto ng tawo sining kalibutan, hindi siya gusto nga may mag-control sa iya. Kaya nga ang luyag sang tawo himuon niya ang mga bagay nga makahatag kalipay sa iya, personal lang. Wala siya labot sa kung ano man ang hambalon sang tawo bisan ang ginahimo niya hindi maayo. Wala siya labot niya kung ano ang matabo sa iya basta as long nga on the present time ga-enjoy siya. Pero wala niya mahangpan nga pag abot sang tinion ang mga bagay nga ginahimo niya magasukot sa iya sa pila ka adlaw. So dili nato makita no ang ining katao out of control siya. Ang mga membro sang panimala niya hindi ka-control sa iya, hindi kasweto sa inya. No kay bisan sa sulod panimala mo nagakatabo. Ang kabataan hindi magpasweto sa ginikanan. No ang asawa hindi magpasweto sa bana. No damo sa mga bagay nga nagakatabo sa kabuisang pamatanon kag sa sulod sang panimalay. Hindi magpasweto sa authority. No? Kag dili mention nga bisan ano pa kagapo sa iya sang mga kadina, nagakabugto lang. Tima ko muna nga kusog, di ba? Usually sa normal lang ako kusog sang tawo bisan hilo gani kung kaisa do halos pa mabugto. Hilo 20 do halos pa mabugto. Pero diri kadina, kag hindi niya kadina nga made in China. No kaysa una wala pa ya sa mga pike nga mga kadina, di ba? Tima ko mo siya lang isa, pero ang nagapuno sa iya madamo nga klase sang unclean spirits. Kag diri ginambal pagani nga sa adlaw kag gabi nagasinggitan siya sa lulubngan kag ginapilasan niya ang iya nga kaugalingon sang mga bato. Tiyan mo nang kabuhi sang tawo. No, ang isip sang tawo mag-enjoy siya sa bisyo pero sa pila ka adlaw may sukot na. Amo nagakatabo sa kabuhi sang tawo. Wala siya kay balos ang ginahimo niya sa kaugalingon niya nga ginahalitan niya galing kaugalingon niya. No, why pa na sang sukot ng insigida, di ba? Kaya ang bisyo, hilo na sa amat-amat. Di ba? Sino man nga tao, luyag mag-inom sang hilo, insigida, patay sa dayo. Hindi siya, di ba, kay kumulig ka katabo sa tao, sa sobra niya nga, kwan sa bisyo, pila katuig nga lulong niya sa bisyo, dras pa saging sukot sa pila katuig, after sa pila katuig. Pero hindi na ang tao mag-inom sa nga karate insecticide. Nga insigida, matumba sa dayon. Why sa kaya makabalong nga ang puno niya sa lawas niya, hilo gali nga sa amat-amat ginapatay siya. Tiyan mo nang kakatabo man sa kabuhi sining man of Gadarins, man of Gadara. Wala siya kay balos ang ginahimo niya sa kaugalingon niya kay nga ang nagapuno sa iya unclean spirits. Ti kita nga mga makasasala mo man na ang nagapuno sa aton unclean spirits man. May mga bagay kitang ginagihimo nga wala kita kay balo nga lain gali ang dala sa aton nga pagkabuhi. Kadiri ginambal sa verse 6, dali nato makita ang una nga bagay nga aton makita nga matun-an. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. No, di ba? Pinabayaan na sa sang iya nga mga pamilya, sang iya nga mga relatives kay nga hindi na siya makontrol, hindi na siya masweto. Pero sa pagkari ni Kristo Jesus, malayo pa lang si Kristo Jesus, ano ang nakita, anong ginimo niya? He ran and worship him. So dira naton makita, una nga bagay is recognition. No, di ba sa mga soul winners, may mga tao nga gapulongko lang sa tiyangge, dugay-dugay, dula na. Kaya nga mo ng tao subong. Makakita gani isang ban nga puti nga may ngalan Highway Bible Baptist Church, ara na sila. May dala nga Biblia, ang tawag ga palagyo. Ang tawag ga panago. Nagdulog pa lang ang ban, katalas na. Why pa katapos kaon, nagundang na. Kaya nga mo ng tao subong nga henerasyon. Pag nakita nila ang mga tao nga nagpaninguha nga magdala sang pulong sang Ginoo, palagyo sila. Pero dili naton makita, ini nga tao, nakita niya si Kristo Jesus sa malayo, nagdalagan siya kag ginsimba ang Dios. Gin-recognize niya ang presensya sang Dios. No, presensya pa lang sang Dios na recognize niya. Di ba? Mga tao subong pagkita niya may nakabarong, nakabistida, ay na taga-highway na. Kilala nila ang presensya sa taga-highway. Pero gapalagyo sila. Amo na ang realidad sang tao subong nga tinion. Nung ang tinutuyo sang pulong sang Diyos is para sa kayuhan nila. Pero sila ang palagyo. Not just na-recognize niya ang presence sang Ginoo, kundi na-recognize niya, dahil sa may verse 7, ginambal niya, and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, of the Most High God? Hindi lamang ang presensya sang Diyos, kundi
ang persona ni Kristo Jesus na kilala niya. Unclean spirit na, jablo na nakakilala kay Kristo. No? Amo na nga ang tao nga wala kakilala kay Kristo nga Diyos siya, anak sa San Diyos. Masakit pamatian pero masubra kapag gali sa demonyo. O mga kumundio, demonyo nagkilala kay Kristo. Nagsimba kay Kristo. Kag dili ginambal niya, I adjure thee by God that thou torment me not. Nagapakigluoy ako sa imo nga hindi ako pagsiluti. No, hindi ako paghaliti. Not just ang presensya sa Diyos ang na-recognize niya, ang persona sa Diyos, kundi ang power sa Diyos, ang gahom sa Diyos gin-recognize niya. No, kay kaibalo ining jablo, nga may gahom ang Diyos, nga i-cast out siya sa lawas sining tao. Hindi lamang i-cast out siya, kundi makadala sang cure sa sining nga tao. Kag hindi lamang sang cure, kundi sang curse sa sining nga tao. No, kay sa iban nga passage, diri ginhambal sa Biblia, na hindi kami pag-ipadala sa kadudulman. Kay kaibalo ang jablo nga once gin-cast out sila sa Diyos, sa lawas sining tao, sa impyerno sila magakadto. Amo na ang gahom sa Diyos. Kag diri ginhambal sa Biblia, sa Matthew 10:28, may tawo nga naghambal, hindi ka mo mahadlok sa Diyos, mahadlok ka mo ya sa mga demonyo. Ang demonyo way niya sang gahom. Kundi ang Diyos ya among may gahom nga amon ang ginhambal niya diri sa may Matthew 10:28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Diba? Amo ng tao. Ang isip lang niya sa tao, ya, ang Diyos mahigugmaon. No, that is why kapasipakpak niya sa pagkabuhi niya, ang Diyos palanggaman ako. No, bisan magdinungol ko ya, palanggaman ako sa Diyos. Ang pagkikilala lang abisan tao sa Ginoo, God is love lang. Pero why nila makilala nga ang Diyos, akig sa sala. Why nila mahabalaan nga ang Diyos, kabalo man mga akig. Oh, sa ginikanan na mo man na, di ba? O bisan sa asawa o sa bana, hindi man na pwede nga kita mo na ang bana mo nga miserable na, kaya yung balong ginarason na lang amo na abi kalipayan niya. Kay palangga ko man siya, ti pagustuhi. Pero ang bisyo ya, wala na ya siling bangod kay palangga mo, pagustuhan mo na lang sa bisyo. Madamo ga katabo nga mo na. No? Kay tungod palangga mo, pasugtan mo na lang sa katuntuhan. Kay bangod palangga mo, pasugtan mo na lang sa kung anong himuon niya nga hindi maayo. Kay tungod palangga mo. Pero pag abot sang tinuon nga ginsukot na siya, sang ginahimo niya, anong mambal mo? I love you, mangyapon? Diba? Amo na ang balong ng tao nga ang Diyos gugma. Pero wala nila makita nga ang Diyos, kabalo man mga kig. Ang Diyos nagasabdong, ang Diyos nagasaway. Ang gugma sang Diyos amo na, hindi lang siya about lang sa, yes, ginigugma kita sa Diyos. That is why nga nagkari sa sining duta, bangon sa sinang gugma niya. Pero hindi siya gusto ang Diyos nga ang tao pasipakpakan ang inang gugma. Diba? Palangga mo ang tao. Gapina si pakpak yan lang ang imong agugma. Siyempre tao ka kaubos man ang pasensya, how much more ang Diyos. Yes, manalawig ang pasensya sa Diyos. Amulan ang marami sa Diyos. Kay tuman kalawig sa pasensya sa Diyos. No? Nga bisan ano kalaot sang tao sining kalibutan, ang gugma sang Diyos, ang kaluoy sang Diyos nagapabilin. So that is why no, hindi ini-aksidente sa imo karon nga na may nag-imbita sa imo sa amon bisita. And even sa imo nga sympathizers. No, how many times ka na nakabati sang pulong sang Diyos? Kay inabangod, hindi lamang nga ginhigugma sang Diyos ang ikaw, kundi labi man nga gusto sang Diyos nga makilala mo siya. Ma-recognize mo siya sa imo nga kabuhi. Kaya nga, di ba lang tawag hambal, bisan wala kuya gasimba, pero kilala ko ang Diyos. Nagsabat si Satanas, parehas kita gali. No? Ang tao, dalawin mo sa simbahan, hindi ko, sako. Why sila gani kabalo si Satanas, gani every time may service, ara. Kung sa katutom lang, matutom pa gani si Satanas. No? Kaya nga muna ginamba sa James 2:19, no? Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Jablo na yawa na ginakurog pa sa tubangan sa Diyos. Ikaw nga tawo, sino ka nga mahinang nilalang? Nga hindi ka mag-recognize sa presensya sa Diyos, hindi ka mag-recognize sa persona sa Diyos, hindi ka mag-recognize sa gahom sa Diyos.
No, masakit pamatian. Ang balong ka, bata ka sang kawatan, bisan may kamatuoran. Di ba? Pero muna, ang balong ka sang Biblia, sobra ka pa sa demonyo kay wala ka nagkilala kay Kristo. Sobra ka pa sa yawa kay nga aman ginatabog mo si Kristo sa kabuhi mo. Amo na may mga ginikanan, hindi sila gusto ang kabataan dalon sa simbahan. Di para karon tawa nagkakalatabo. Kaya hindi nila gusto nga dalon ang kaila kabataan sulod sa simbahan. Ti anong karon nagkakatabo sa kabataan? Kalabanan sa kabataan rebellious. Kalabanan sa mga pamatanon maisog pa sa ginikanan. Kalabanan sa mga kabataan matsag mo do kabalo na gisantanan. Kaya nga hindi sila gusto gabayan sang pulong sang Ginoo. That is why nga ang tawo sining kalibutan magarot ang kabuhi niya. Wala sang matutuod nga pagbago. Kaya nga man wala sang patutuod nga pagkilala kay Kristo Jesus. No, di ba? May tawo religyoso, pamangkot, kumusta ang pagkabuhi mo? Makita bala sa kabuhi mo ang pag-recognize mo matutuo sa buhi nga Ginoo? Hindi, kaya nga man wala nila matutuod mahangpan ang pulong sang Ginoo. Wala nila totally gin-recognize ang Diyos sa ilang mga kabuhi. Kag dili ginambal sa verse 8, for he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, what is thy name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. So sa Legion, sa Roman principal units ng Roman army, ginapunan ini sang 3,000 tubtob sa 6,000 ka mga foot soldiers. Mako mo, 6,000 katawo gapuno sa isa lang kalawas ang tawo. O 6,000 ka unclean spirits gapuno lang sa lawas ang isa ka tawo. That is why hindi mabudlay para sa bugtuon ng kadina. No? Di ba sa bulangan mo mana maginugyaw daw ang tawo da bisan anong pakalayo lapot de. Amo na ang legion. Amo na ang legion. Tubtob 3,000 tubtob 6,000 ka mga unclean spirits ang nagapuno sa sininga. Tawo kag diri ginhambal sa may verse 10, and he besought him much that he would not send them away out of the country. Grabe nga pangamuyo sining demonyo. Makumunong demonyo, grabe na gid ang pangamuyo. Yang kag pangabay niya sa kay Kristo, hindi sila pagpahalinon sa sining lugar. Di kita nga mga tawo. Di ba? Amo na ang tawo, mga muyo lang na sa Ginoo kung may kinanglan. Mga muyo lang na sa Ginoo kung may sitwasyon siya nga, hindi na siya kabalo ko nung himuo niya. Pero diri nakita naton ultimo mismo demonyo ng amuyo sa Ginoo. So that is why no dapat naton makilala sa aton kabuhi ang matutuod kag labing gamhanan nga Dios. Kag diri, now there was nigh unto the mountain a great herd of swine feeding, and all the devils besought him, o nangamuyo sa liwat, saying, send us into the swine that we may enter into them. So muna ginambal naton ang gahom sa Dios, may gahom siya mag-cast out, mag-ayo, kag mag-curse sa sininga, mga demonyo, kag dire, and all the devils besought him, saying, send us to the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked. Kag dire sa may verse 16, ginambal, and they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coast. So isa man sa rason kung nga ang tawo mabudlay para sa iya nga talupang doon ang Ginoo sa iya nga kabuhi is mga material nga butang. Mga manggad sining kalibutan. Nga bisan sa kamatayon niya gani ni 5 nga libat kung sa kwan pa wala sa sang may madala. Kaya mo ng tawo ang nagapabudlay sa tawo nga magtalupang sa Ginoo tungod sa mga material nga butang. Mga temporal nga butang sa iya nga kabuhi. Amo na ang katawo, mabudlay sa ila, mag-recognize. Kaya yung bagay sa Biblia, mas maapos pa sa kamelyo, magsulod sa mata sang dagom kaysa sa manggaranon. Diba? Kagambas ang Biblia, for what it shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. So dili naton makita nga may mga tawo nga mabudlay para sa ila talupang doon ang Ginoo. Kaya nga may mga ginaulikdan. May mga bagay pa nga puno sa ila. May mga bagay pa nga naga-control sa ila. Kadiri, not just recognition kay kadua nga butang. Sa may verse 14, and they, balikan to 14, and then they that fed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil,
and had a legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. So not just nga nakaangkon sang pagbago ang ining nga tawo because of recognition, ikadua, because of resuscitation. No, isa ina sa mga synonym sa resuscitation is regeneration. So amo nang lesson namon sa doctrine of salvation kag sa personal evangelism. Ang kaluwasan sing kalag sang tawo. Magsiling kita resuscitation gin revive la para sa sa nalumos. No, gina CPR, cardiopulmonary resuscitation. So ang pinakatuyo sinais para ma-revive ang ina nga tawo. Commonly ang tawo gahambal kung nangin survivor siya sa aksidente, survivor siya sa pagkalumos, commonly ginambal niya second life ko na ini. No? Kag isa man na sa realidad kung kaisa, nga ang tawo matalupangod lang sa Ginoo kung ara siya sa kapipitan. Pero kung maayo ganing kahimtangan niya, duwa ay pakialam sa Ginoo. So diri naton makita nga ang ini nga tawo nakaangkon sang resuscitation kay nga gin-cast out na sang Dios ang ining legion nga nagapuno sa iya. That is why naangkon niya ang iya nga kaugalingon na mismo. Nga hindi na ang diablo ang nagapuno sa iya. Kag diri naton makita ang ginhambal sang Biblia, verse 15, and had the legion sitting, that speaks about sa renewed residency. No, kay nga hambal sang Biblia, duha lang kaduog padulungan sang kalag sang tawo sa iya kamatayon. Langit kag impyerno. Ang isip sang tawo tanan kita mapalangit. Ti kung binagbinagon ta sang maayo, kung mapalangit malanggalik kita tanan nga si Kristo Jesus kinanglanon pa manao sa duta. Magpakatawo siya, ilan sang sa kastigoon siya, ilan sang sa cross tubtob mapatay. Kung mapalangit malang kita. Di ba kung sa normal mong isip, sino man nga tawo abi magkadto sa isa ka lugar nga kastiguhon kato? Ti ang Dios tamo na bugto nga anak sang Dios nagkari sa sining duta. Bangod, siya lamang ang palagyan sang kaluwasan sang kalag sang tawo. Kung mapalangit malang kita tanan nga mga manaog pa siya dire. Black common sense na lang sang tawo. Maantos pa siya dire. Sang sala nga hindi siya nagimo. Sang sala nga kita kung tani ang tapat nga, takos siya nga magantos. Pero dire nato makita nga, ginhambal dire he was sitting because of the renewed residency. Nga hambal sang Biblia, ang sinuman nga magtuo sa kay Kristo Jesus, may kabuhi nga walay sing katapusan. Kay gamba sa Biblia, for kayang bayad sing sala kamatayon. No, kag appointed sa tawo nga mapatay sing makaisa, kag pagkatapos ini ang paghukom. Kag hambal dira sa Psalms 9:17, ang tanan nga mga malaot gintagbong sa linaw nga kalayo. Kita tanan deserve kita sang impyerno. No, Revelation chapter 20:14 and 15, and death and hell were cast into the lake of fire, and this is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Titanan kita takos ang impyerno. Ang residency, ang ato niya tanay nga residency dito sa impyerno. No? Bangod sang sala. Ang tawo gakamang dito sa impyerno, gaigod sang sobrang nga kainit sang impyerno. Pero pasalamat kita sa gugma sang Dios, not just nga nakaangkon kita sang resuscitation, ginhatagan kita sang renewed residency nga pag-abot sang kamatayon, hindi kita magkato dito sa impyerno, kundi dito kaupod niya sa langit. Kaginambal dira and cloth, kayang kaluwasan do kasubong niyang ginbistihan kita sang Dios. No? Not just renewed residency, renewed identity. Bago na nga pagkatawo. Kaya nga hambal sang Biblia sa John 8:44, ye are of your father the devil. Anak kita sang diablo. Pero pasalamat kita hambal sang Biblia, sa madamo nga nagbaton sa iya, hinatagan niya kinamatarong mangin anak sang Dios. Ang identity mo subong, ang identity naton karon anak na kita sang Dios. Hindi na kita anak sang demonyo. Renewed identity. Not just renewed identity, renewed residency, kag diri ginambal niya, and in his right mind, that speaks about renewed morality. Kay 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na siya nga tinuga. Kagkabalo kita nga hambal sa Biblia, ang mga tao nga yara na kay Kristo, wala na nagapakasala. No? May mga sala nga mahimo kita because of human nature, pero gina-convey kita sang balaan nga espiritu, nga kita nga mga luwas na, galikaw na magpakasala.
akig na sa mga kakasalanan nga ginahimo sa sining kalibutan. Binago kita sa Dios. No, subong nga panahon normal na lang nga mag-live-in. Subong nga panahon teenager ka pa lang may ginakungkong ka na. Amo na ang kalibutan subong. Amo na ang legion nga nagapuno sa tawo karon. Gubo niya ang kabuhi sang tawo, gubo niya ang kabuhi sang pamatanon. No? Amo na sa inyo pamatanon, sipon mo 14-15 ang ginauyatan sa subong tutuod na nga pusel. Sang una yang ginauyatan namon patas. O kung diri pa sa inyo sulpot ng tawag. Ang AK-47 namon sa unaya paklang sang saging. O, ang espada namon sa unaya kawayan. Pusubong niya mga estudyante gadala sundang. Gadala pusel. Ti dalalom lang na sang normal nga isip. Dalalom lang na sang normal nga isip sang isa ka pamatanon. Kaya nga man ang nagapuno karon sa panguna-una sang pamatanon ka sa tagipusoon sa pamatanon, ang mga impluensya sang social media nga hindi manami. No, dahil naton makita nga napunan kita sang legion. Pero pasalamat kita kay ang Dios nag-abot sa kabuhi sang tawo, ang ina nga legion gin cast out niya. That is why naangkon kita sang pag-ayo. Kag that is why nalibre kita sa curse ang salanga mong impyerno. Resuscitation. Kaya di ba nga ginhambal sa Biblia, ang bag-o nga tinuga, wala na nagpakasala. Kagkabalo kita nga ang pulong sa Diyos, amo na nagatudlo sa tawo kung ano siya, paano siya magkabuhi sa tadlong. Kung paano siya magkabuhi nga ayon sa kabubuton sa Diyos. Kung paano siya magpamiste, kung paano siya magpanghambal, kung paano siya maginawi sa sulod sang panimalay, sa ila eskwelahan, kung sa diin man siya nga lugar. No? Amo na nga kung diri kamo yung people sa simbahan, kung responsable kamo diri, kinanglan sa balay-malay nyo, responsable man kamo. Kaya may mga pamatanon nga ginarason ang simbahan. Pisan-pisan sa simbahan, pero sa balay pala tulog. No? Pisan-pisan sa simbahan, pero sa balay, gaugtas ang ginikanan. Hindi nyo pag-irason nga ang simbahan diri, nga makalagaw kamo, ka makalibre kamo to sang obra sa sadun sang inyo nga panimalay. Kag hindi nyo pag-imuon nga ang simbahan para mangin meeting place mo, sang crush mo. Oh. Kaya kadamo amo nang ginambas ang ginikanan, nagupod lang to sa inyong simbahan, way kapuli. Igo matukiban ato gali nag-date sa ibang nga lugar. Kaya nga matuod na inang isang ginarason man sa pamatanon. Nga kuno makadto sa simbahan, igo mare, gali muralain ang ginkadtuan. So muna nga dapat sa inyo nga mga pamatanon, no, hindi nyo paggamiton ang simbahan sa inyo katuntuhan. Kaya wala kamo diri gindala para itolerate ang inyong katuntuhan. Gindala kamo diri agud to sa pagkapamatanon nyo, matadlong ang inyong kakabuhi. Nung kadamo sa mga tawo, mga pamatanon, hindi ka magpadala sa ginambas ang barkada mo nga una lang na ang sadya. No, una lang na sadya da simbahan. Nga sa kalibutan ha, sino nga tawo makambal ana nga sang pamatanon siya, sadya-sadya sa kalibutan, angay nga karon nagbunga ang sangkag nagkakonsekwensya ang ginimo niya, makasiling pa siya nga sadya. Wala gid sa may makambal nga sadya sa kalibutan. Pero ang manamiya kung ang kabuhi mo ara na sa Ginoo, ari ka sa simbahan, ginatinghuan ka nga dalon dire, ang kasadya hindi na iya siling nga kutob lang nga kung mag-edad ka na. Kaya ang basang Biblia, mintras buhi ang isa ka tumuluo, ang kalipay niya ara dapat pagbiling kag mga pangibabaw sa iya nga kabuhi. So that is why no, not just of recognition and resuscitation, ikatatlo dito magatapos. Ginagyan ba sa may verse 18? And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. No, kung aton makita tanan inibunga sang pangamuyo. No? Pagkari ni Kristo nangamuyo ang demonyo. Pagkabalo sining mga tawo nangamuyo ang mga tawo nga maghalin si Kristo sa ilang nga duog. Kag sa ikatatlo nga bagay diri nangamuyo ang ini nga tawo nga nag-ayo na nga mangin kaupod siya ni Kristo. So dala nato makita nga ang tanan nga gakatabo sa kabuhi sang isa ka tawo, gakatabo sa kabuhi sang isa ka tumulo is bunga sang pangamuyo. No? Ang pagtindog dire pagwali sa pulong sang Ginoo hindi katindog kun wala sing pangamuyo. Ang mag-share sang pulong sang Ginoo hindi ka kaangkon sang kaisog kun wala sing pangamuyo. Hindi ka kapadayon sa pagpangalagad kun wala sang pangamuyo. So diri nato nakita bangod sining pangamuyo, ari kita subong diri. Kag dire ginamba niya, howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him,
go home to thy friends. Buot siyon sina, go home to thy friends, nag-speaks ina sa command sang Dios. And we have to realize this sa aton nga mga luwas na, tumulo na, the very first ministry nga ginhatag sang Dios sa aton is that ministry of reconciliation. Nga sa diin ang mga wala pa nakabati, makabati. Nga sa diin ang hindi pa luwas, makaangkon sang matutuod nga kaluwasan. So that speaks about sang mando sang Dios nga ang tag sa katumuloo, responsibilidad ta nga pagpangdaog sang kalag. No, hindi ni responsable lang sang pastor, responsibilidad sang pastor. Hindi lang ni para sa full-time worker, kundi sa tag sa ka mga tumuloo nga nagkilala sa kay Kristo Jesus. Di ba? Kung tanawon ta ang ratio, pila lang ang ratio sang mga nag-get involved sa soul winning. 2 man kagamay. Kaya nga aman, hindi tanan nga tumuloo naga-respond sa command sang Dios nga magpagdaog sang kalag. Hambanet, go home to thy friends, that speaks nga command ini sang Dios. Kag sa command sang Dios, we need to be responsive to God's command. No, hindi kita si Mr. Bendalo. No? Every time nga ma-fail kita sa command sang Dios, we are not bending the law, but we are bending the command of the God of our Lord and Savior. Hindi law ang ginabend naton, kundi ang command sang Dios. Yes, may failure kita, human as we are. Pero kay balo kita nga, hindi pwede ipag-convictaron kita sa balaan nga espiritu. Hindi kita pwede nga hindi mangin guilty every time ma-fail kita sa pagpangdaog sang kalag. Kaya nga, obligasyon ini sang tag sa katumuluo. No, may potential kita, kinailain ang aton nga potential, ang mga ginsalig sang Dios sa aton, pero hindi ina-excuse nga hindi ka mag-get involved sa soul winning. No, opportunity mo na nga maka-soul winning, pero gapangita ka pa sang soul winner. Oh, may pay ka pa ikaw di anay. Ti ikaw how? Di ba? Kay obligasyon ina sang tag sa kaluwas. Hindi lang sang iban nga soul winner dire. Amo na importante katama nga ang tagsa-tagsa maninguha gid nga magpangdaog sang kalag. Amo na ako gani gina-testify ko gid sang pagkadto ko diriya, hindi ko ni pag-deny. Ang pinaka tinutuyo ko lang gid aging pangamuyo ko sa Ginoo, mabulig lang ko sa driving. Pero hindi pwede mabatas nga atong kang soul winner gabaray-baray sa initan, ikaw yes gawlat lang sa salakyan. Hindi pwede nga konbiktaron ka sang balaang espiritu. No? Hindi na pwede nga may gapasweldo sa akon. Kaya nga aman obligasyon na sang tag sa kaluwas. No, okay na nga nami ka magkanta, magamit ka sa choir, pero hindi na-excuse nga hindi ka mag-get involved sa soul winning. Okay na nga giver ka, pero hindi na-excuse nga hindi ka mag-get involved sa soul winning. Nga hindi ka magtuon sa soul winning. Okay na nga nami ka sa instrumento, pero hindi na-excuse nga hindi ka mag-get involved sa soul winning. Hindi mo na pwede na nga tukaran lang sang gospel song, da kaya hindi na maintindihan. Hindi mo na sa pwede kantahan lang da nga sang gospel song nga hindi yan na maintindihan kung hindi tato pag-i-emphasize sa tawo. Muna nga importante katama nga matun-an gid ang soul winning. Kaya mo nang pinaka-command gid sang Dios. No, wala sang excuse sa aton. Unless ya kun naya nga bedridden ka na, hindi ka nakaupo sa area, pero mientras may kusog ka pa, o yang people o kunahang pa mo ng kaluwasan, command sang Dios nga mangdaog ka sang kalag. Sa eskwelahan mo, sa panimalay mo, no kundiin ka mandalon sang Ginoo. Ang influence mo, potential ina nga ginatag sang Dios para nga may kalag ikaw nga madala sa simbahan. Kayo anong use sang influence mo kung daogon ka pa sang wala gani katapos high school nga naga-get involved sa soul winning. Amo na nga dako katama ang bulig kung may influence ang tawo. No, kung professional ka, ano man ang estado mo, dako katama ang influence agud makadala kita sang kalag sang tawo. Kay tidibla ko sa pastor pagambal pa, kung may ginakasal siya, captured audience na. Hindi niya na kinanglan pa managbalay kay ara ng tipo ng tao. Tiyan mo na how much more kung may influence ka. Ang tao na mismo nagpalapit sa imo. Tion na ina nga ma-soul winning sila. Tion ina nga madaog sila. Kung hindi mo ginman sila madala pa through soul winning, dala sa simbahan. Kag kung gusto mo gid makatuon soul winning, kung may naga-soul winning sa kadto upod kadto kag manpanilag. Hindi ka magpungko kalanda. Kay dako katama ang bulig kung kabalo ang tawo manilag. Kay di blagambal ang tawo, bisan wala ka lang siyang iniskwilahan, pero kung may pinanilagan ka. Kay kadamo sa mga tawo nga nakatuon man soul winning kaysa na pagpanilag. May mga manugwaling nga wala man gani ka Bible school. Pero kay bangon sa pagpanilag at sa pangamuyo sa Ginoo, nakatuon sa pagpangalagad. Amo na nga wala sang excuse aton. That is why we need to be responsive to God's command. Kag dire ginambal nga
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever things I have commanded you. Manduin as ang Diyos. God is commanding us. Wala sang excuse sa aton. As long makasarang ka pa nga magpangdaog sang kalag, himua. Kay command ina sang Diyos. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amo na ang mando sang Diyos. Ministration ina sang Diyos sa aton. Not just nga, we need to be responsive to God's command. Ang tinutuyo sang Diyos kung nga amay ministry kita is to reveal God's commitment. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya ang Diyos makigupod sa aton, tubtub sa katapusan. Be thou strong and only courageous, hambal sang pulong sang Ginoo. Hindi magkahadlok, yes. Kadamo kita sa nabatean nga testimony sa mga pastor, alagad sang Diyos, manugwali. But because sa panawagan sang Diyos, give up nila ang mga personal nga handom nila sa ginikanan, personal nila nga handom, ang handom sang ginikanan nila para sila, give up nila inatanan bangod sa panawagan sang Diyos. Kag bangod nga ina nga gusto sang Diyos, ma-prove ang iya nga promisa. Kag ang commitment sang Diyos ang tao, He is not slack concerning His promise. Not just to reveal God's commitment, kag ginambal dire, no? Ang ginambal niya, and tell them how great things the Lord hath done for thee. That speaks of the reveal of God's commitment, and hath had compassion on thee. Not just to respond on God's command, to reveal God's commitment, but also, ang ining mga tao sining doog, mangin recipient man sila of God's compassion. Nangin recipient na ining man of gadaras ang kaluoy sang Dios. Ang tag sa katawo nga malambutan sang pulong sang Dios, recipient sila sa kaluoy sang Dios. Recipient sila sang gugma sang Dios. Muna nga hindi kita pwede nga magsilin lang niya nga dire lang ko ginbutang sang Ginoo, dire lang kukutob. Ang gusto sang Dios mag-expand ka. Ang gusto sang Dios ma-expose ang imo nga potential kung sa diin kapagid more nga magamit sang Ginoo sa iya nga buluhaton. Kag dire ginamba niya, and he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. No, ang tanan nga tawo kaangkon sing pagtalupagon man sa Ginoo. So muna nga hindi naton pag-i-excuse ang aton nga mga ginahimo nga hindi kita mag-get involved sa soul winning. No, many times kita kabati sang wali about soul winning. Madamo sang manugwali nga id ang soul winning kay nga obligasyon ini sang tagsa ka luwas. Kaga muna ang mga realize naton sa aton nga kabuhi, even kisa tumuloon na kita may legion pa sa aton kabuhi, no? Legion of pride, arrogance, no? Over familiarity, self-righteous, self-entitlement, insubordination. No, amo na kita kung kaisa nga mga tumuloo. May legion pa kisa nga nagapabilin sa aton nga mga kabuhi, pero ang gusto sa Dios ang ina nga legion kuha sa aton nga mga kabuhi. So amo na sa kabuhi sang isa ka tawo nga matugtuod nga nagtalupangod sa Ginoo, duwa lang kabutang himuon mo. No? I-allow mo nga ang legion sang demonyo ang magkontrol sa imo o kon ang leading sang divine nga Dios nga nagluwas sa imo. Muna sa aton nga kabuhi, pili kita. Hari ka na sa simbahan pamatanon. Hindi na pag-ialaw pa nga uyangan mo ang tinion mo. Nga ma-experience mo pa ang kalautan, ang kasadya sang kalibutan nga parang temporal malang. No ba damo nga pamatanon, gusto nila nga bag-on or liwaton ang mga ginimo nila nga bagay pero hindi na nila mabalik. No wala na kita sa may mahimo dira pero how much mas maayo samtang wala pa padayon ka. Tagsa sa aton amo na ang purpose ang Ginoo kung nga agin luwas niya. I-recognize ta ang presensya sang Dios, nakaangkon kita sang paglaom, kag ginhatagan kita sang ministry sa sining simbahan. Wala sang excuse, wala sang exempted. Tanan kita may bahin sa buluhaton sang Dios. So this time mag-pray kita, pakawayo ta sa pagtindog. Balaan kag langit nun nga Dios. Salamat gid sa liwat sang imo nga pagbuling nga sa diin Lord na deliver ang imo mga pulong sining nga gabi. Lord, salamat sang imo nga pagpatunga nga sa diin Lord na deliver ang imo mga pulong. Salamat sang kusog kag kaalam nga langit nun nga imo gina hatag Ginoong Dios nga sa diin ini nga mga pulong ma-deliver amay. Kaga Ginoo ang pangamuyo sang amon nga pastor and ang hindi lamang sa amon nga pastor kundi ang tag sa Ginoong Dios nga may mga kalagid nga malambutan sang imo mga pulong. Ganay sa amon nga bisita nga nanging kaupod subong nga gabi. May mag-share na lang sa imo personally sang mensahe sang kaluwasan.
Kay balo ikaw nga hindi aksidente nga nalambutan ikaw kag naimbitara ka sa sining nga simbahan. Kay ang tinutuyo sang Dios nga mahangpan mo ang mensahe sang kaluwasan kag subong mismo nga adlaw makaangkon ikaw. Sang matudtuod nga pag angkon sang kaluwasan sang imo nga kalag. Kani amay, salamat gid sa imo nga pag bulig sa adlaw-adlaw gid nga tanan Ginoong Dios. Only by your grace Ginoong Dios nga makahimo kami sang buluhaton mo. Only by your grace Ginoong Dios nga makapadayon kami sa pagpangalagad. In spite Ginoong Dios sa mga ginapang-atubang namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Persecutions, mga pagtilaw kag kabudlayan, pero ini tanan amay na-overcome bangod Ginoong Dios sang imo nga bulig kag bangod sa imo nga promisa nga hindi mo kami amay pagpabayaan. So this time pangabay kon tanan sa pagkari sa altar. Kabalo kita nga every time ginawali ang pulong sang Ginoo, wala ini sang iban nga tinutuyo kundi is konbiktaron ang tagsa ka mga tumuluo. Makaangkon kita sing pagpakamaayo nga sa diin masabdungan ang mga bagay nga dapat masabdong sa aton nga mga kabuhi. Mga bagay nga dapat talikdan nga sa diin sablag kung kaisa sa pagpangalagad naton. No, every time magkadto kita sa altar, isa lang gid ang tinutuyo sa Dios. Tagi pusoon ang kabalo magpaubos sa iya tubangan. Human nature naton inang pride sa atong mga kabuhi. Isa ina sa mga rason kung ang tawo mabudlay magtalupangon sa Ginoo. Pero kay balo kita nga yara kita sa matudtuod nga simbahan. Yari kita sa matudtuod nga pagtuluuhan. Nga sa diin ang aton iya nga gabay sa pagkabuhi is ang balaan nga kasulatan. Kabalo kita nga ang Dios may plano sa tagsa kabuhi sining sa tagsa ka miyembro sining simbahan. O kung bisan ikaw sympathizers pa, wala ka pa nagsunod sa water baptism, pero ang Dios nagatrabaho sa imo. May dako nga plano, may dako pa nga tinutuyo ang Dios sa kabuhi mo. Hindi lamang luwason ikaw. Hindi lamang baguhon ang kabuhi mo, kundi sa diin nga mangin galamiton ka man. Nga sa diin may mga relatives ka man sa imo nga kabuhi. Kaya hindi man na sila tanan gid malambutan sang tawo man nga naglambot sa imo. Kung mayara man sang tawo nga pagagamiton ng Dios nga malambutan sila, ang panimalay mo, wala sang iba nga gamiton ng Dios kundi ikaw mismo. Kitag sa tagsa sa aton nga matutuod nga nag-recognize sa Dios bilang aton Dios kag personal nga manluluwas. Tagsa sa aton galamiton sa Dios nga malambutan man sila. Gandi ini pag-ialaw nga subong nga gabi nga mamismo ang pagpakamaayo sa Dios ag ang realization. Muna ang bata to change is coming. Madamo nga mga tawo gag-claim nga relihiyoso, nagapatindog sa ila nga natawhan nga relihiyon. Pero hindi man gani makita sa ilang mga kabuhi ang matutuod nga pagbago. Pero dire sa grasya kag bugay, sa grasya kag kaluoy sang Ginoo, ginatingwaan sang alagad sang Dios, ginatingwaan sang nag-reach out sa imo nga ang ina nga mga pulong sang Ginoo is puno gid sa imo. Agos sa diin mapundaran ikaw sang pulong sang Ginoo. Gani hindi pag-imiss ang mga tinion nga makabati ikaw sang pulong sang Ginoo. Kaya ang basang Biblia, sila nga may dalunggan, alaw nga makabati. Kaga matutuod nga pagtuo, nagaabot ko ng tao makabati sa pulong sang Ginoo. How many times ka na nakasimba? Time to realize na nga amo na ang plano sang Ginoo sa imo is hindi lang para luwason ikaw kundi baguhon niya ang imo gid mismo nga kabuhi, ang panimalay mo, ang kabataan mo. Kag kung ikaw ba na mismo ikaw mangin leader sa panimalay nga sa din ang imo panimalay madalas mangin ikaw ang leader sa pagpangalagad sa Ginoo. Dios kag balaan nga amay sa liwat Lord dalayawon ikaw sa dako nga kaayo kag katuto mo sa tagsa namon ka mga kabuhi. Sa adlaw-adlaw nga tanan
sa tagsa ka mga ginahimo namo sa trabaho man, sa mga palangitan-an, sa mga estudyante. Lord, salamat gid sa imong proteksyon. Salamat sang kusog kay kayong lawas nga padayon mo ginahatag, and even Lord provision mo sa mga pagkinahanglan. Kag Lord, sa sini nga tinion, tingob kami nga pakaubos sa imo, nagakilala amay nga wala kami sang ikasarang, wala kami sang kusog kun sa amon lamang. Gani Lord, nagatingob kami sa dangob sa imo sang mga palangamuyuan. Labaw sa tanan Ginoong Dios, padayon namo ginapray nga mo alagad Pastor Ricky. Padayon mo Lord nga paglig-on sa iya, paghatag sang langit nun nga kaalam, sa pag-lead sa amon, sa iya nga panimalay kay mamaha sa mga kabataan, pod kinanay Amalia. And even Lord, ang pag-preserve mo sang iya physical man nga lawas nga sa diin Lord, knowing hindi mahapos mangin isa ka pastor. Kada kabalo kami Ginoon Dios nga tuman kadako sang responsibilidad sang imo alagad. Kag ang amon pangamuyo Ginoong Dios is that nga ikaw gid ang padayon Ginoo nga magabulig sa iya sa pag dala Ginoong Dios sining simbahan nga sa diin ang tagsatag sa Ginoo magmature sa imo nga buluhaton sa pagpangalagad sa imo. Lord, ginapray man namon sa imo padayon ang mga kauturan nga may mga ginabatyag sa kalawasan. Kay Sister Juliet dito sa Leyte, ang iyang padayon Lord nga medication sa iyang mata. Sa mga senior citizens namon, ang mga na-mention kay ina Ginoon Dios sa prayer request nga may mga ginapang batyag man sa ilang kalawasan, Lord, ginapray namon ang imo nga pagtandugid sa ilang mga kalawasan nga sa diin amay makaangkon sila sing pag-ayo sa ilang mga ginapang batyag. Ginapray man namon Lord padayon bisan pa ang buluhaton, ang tagsa ka panimbahon, ang amon nga midweek, ang prayer meeting kun Sabado, kag ang panimbahon kun Domingo. Ang padayon mo gid Ginoon Dios nga paghatag kalipay sa tagsa-tagsa sa kadto sa sining duog agod Lord simbahon ikaw kag dayawon ikaw sa amon mga kabuhi. Buligi ang tagsa ka mga Sunday school departments, teachers Ginoo, bisan pa ang imo alagad sa tudlo man sa Sunday school, kag sa worship service sa aga kag sa hapon. And even Lord ang Bible school man. Salamat Ginoo sa pagsabat mo nga sa diin Lord na tigayon. Kag padayon kami nagapray amay sa mga dugang pagid nga mga magahalad sang kabuhi sa full-time service. Kag sa mga naga-set in Ginoong Dios, salamat sang ilang desire nga tuon pagid more sa imo Ginoong Dios nga mga pulong. Kag palihog buligi gid ang mga manunudlo sa tagsa ka lesson Ginoo, Pastor John, Pastor Gilo, Sir Jury, kay Mamaha, kay Ma'am Glenda, kay Sir Raymart, Sir Louie, kay Sir Junjun. Kag sa tagsa sa Ginoong Dios nga ang kalipay man kag ang kalig-on sa gihapon Ginoo sa tuon sang imo mga doktrina amay. I-bless palihog Lord bisan pa mga estudyante namon sa secular, sa college kag sa high school, sa elementary, ang ilaman Ginoong Dios nga testimony nga matipigan kag ang mga ginapang tudlo sa ila Ginoo nga sa diin magtindog sila amay sa ilang pagtuo kag mangin pagpakamaayo man sila Ginoo Dios sa ilang eskwelahan kag sa ilang panimalay Ginoo. Kag ang mga transactions, ginapray namon sa imo Ginoo ang pagpahamutang mo gid, ang pagpatunga mo sa mga negosyo, mga trabaho, mga palangitan-an. Nga sa diin Lord, sa sini nga mga areas, mag-increase ang tithes and offerings, and even Lord, mahimunan man ang tagsa ka mga commitments sa mga extension lot namon sa city Ginoo, kag sa palaabuton man namon nga church anniversary, kag sa mga iban pagid Ginoong Dios nga proyekto sang simbahan, kag ang mga nagkalain-lain Ginoo Dios nga mga palaabuton pagid namon nga mga church activities, ikaw palihog Lord ang magbulig sa mga preparations, kag ang kabay Ginoong Dios nga hindi magluya ang tagsa-tagsa sa sini nga mga bagay kundi Ginoong Dios more pagid nga magtubo ang amon pagtuo nga sa diin ikaw gid ang magabulig sa tagsa-tagsa sa amon. Buligi lamang kami amay
nga malig-on kami kaga magtulok lamang sa imo kasubong sa ginhambal mo nga looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Gani Ginoong Dios, ginapray namon ini sa imo palihog nga ikaw ginamaga buli Ginoo. Bisan pa mga personal prayers Ginoong Dios ang tagsa-tagsa, hindi na ma-mention in public, mga palangamuyan nga na-mention kaina, palihog Lord, ikaw magtalupangod. Kagabi sa Paginoong Diyos sa amon man nga pagpalauli, ang safety sa pagpangdulong, ang pag-restore sang kusog sa pagpalahuway subong nga gabi, kaga initanan amay, ginatugyan ka, ginapangamuyo namon, ginapasalamatan ka, lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon Diyos sa personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening kaga, to God be the glory.